Okay. Good day, everybody. The purpose of this recording is to cover the topic of emergency action principles, which we weren't able to cover last time. Okay. Ang topic na to is under lesson 2. Lesson 2 is about emergency action principle and CPR, or yun yung tawag natin na cardiopulmonary resuscitation. Ngayon, dito sa EAP, rather, emergency action principle, okay, ang topic natin is siya lang. Okay. Pero bago natin talakayin yung linalaman ng emergency action principle, let us define ulit kung ano ang ibig sabihin ng emergency. Okay. Kung naalala ninyo, emergency refers to the situation which pose immediate risk to life, health, property, or environment. Ito yung mga sitwasyon na kakaroon o nagdudulot ng panganib o sitwasyon na may panganib o banta sa buhay ng tao. To cut it short, emergency are life and death situations. Ngayon, bilang isang first aider in responding to emergency, meron tayong tinatawag na emergency action principles. Ano ba ang ibig sabihin nitong EAP na to? Simple lang. Ang emergency action principles are the guiding rules to be employed by the first person or persons on the scene of the emergency. Okay? Ito yung mga rules or mga prinsipyo na siyang sinusunod ng isang first aider in responding to emergencies. Ngayon, the nature of emergencies is such that it is impossible to prescribe a specific list of actions to be completed before the event happens. So principles for a framework on which to base forward actions. Okay. In addition, it is impractical. Okay? It is impractical na gumawa tayo daw ng rules, specific rules for every specific situations dahil napakadaming klase ng emergency. Okay. Ngayon, itong EAP po, ito po ay a general principle. It can be applied to almost any type of emergency. Okay. Ano-ano ba yung mga konsepto dito? Simple lang po itong topic na to. Okay. Meron tayong konsepto ng safety, wake the person, or gisingin yung natutulog na tao. At yung number 3, yung tinatawag na EMS or Emergency Medical Services. Yan po ay sa pamamagitan ng hotline na 911. Pero ito pong mga topic na to pag-uusapan natin or mas mapag-uusapan pa natin dito sa mga susunod na topic. Okay. Itong acronym po na ABC, yung Airway Breathing Circulation, ito po ay applicable doon sa primary survey. Okay. Yung primary survey, ayan po ay makikita po dito sa steps ng emergency action principle. Ano-ano po ba yung mga step dito sa emergency action principle? Isa-isahin po natin. Number 1 is the scene survey. Okay. The so-called scene survey. Number 2 is activation of medical assistance. Okay. Number 3, primary survey. And last but not the least, the secondary survey. Okay. Una, scene survey. By the way, ito pong apat na to, ito lamang po yung mga steps natin dito sa emergency action principle. Sabi ko nga po, ito po ay maiksi lang na topic. Number 1, okay, umpisa natin sa scene survey. Okay. Madali lang naman siyang intindihin. Merong mga tanong na kailangan nating sagutin sa isang emergency environment. Okay. Ano yung mga tanong na to? Okay.
Once you recognize that an emergency has occurred or decided to act, you must make sure that emergency scene is number one, safe for you, for the bystanders, and for the injured party. Take time to survey the scene and answer these questions. Ito na po yung mga questions. Okay? Number one, is the scene safe? What happened? How many people are injured? Are there bystanders who can help? Identify yourself as trained CPR provider. Get consent to give care. Okay. Yan po yung mga mangilan-ngilang tanong na kailangang sagutin ng isang first aider sa isang emergency environment. Okay. From the word scene and survey, magagather po tayo ng mga information particularly pertaining to the environment. Okay. Yan po ang step number 1. Okay. Ano ba kasi yung mga purpose or kailangan nating alamin dito sa scene survey? Unang-una is for anything that may threaten your safety, the safety of the injured party, and the safety of the bystander. Okay. Yun lamang siya. Scene survey. Okay. Alamin mo kung safe ba yung lugar. Kapag ka hindi safe, dalhin yung injured party sa isang safe na lugar because it will not be conducive to give first aid sa isang environment na hindi safe. Number 2, yung tinatawag na activation of medical assistance. Ngayon po, depende po to sa situation. Okay? Depende po to sa situation kung ano ang uunahin mo. You can call first for emergency medical assistance or you can give care first, vis-a-vis. Pwede mong unahin na magbigay ng first aid, saka ka tumawag ng tulong, at pwede rin namang tumawag ka muna ng tulong bago ka magbigay ng paunang lunas. Okay. Ngayon, ito pong 911 natin, ito po ay yung tinatawag natin na National Emergency Hotline Number. Dito po yan sa Pilipinas. Okay? Natatawagan na po yan. Yung 24 or yung 8888 naman, yan naman yung National Citizens Complaint Hotline Number. Ito pong mga hotline na to, ito po ay isang proyekto ni Pangulong Duterte. Okay? Kung saan nag-establish ang gobyerno ng mga nitong hotline to respond to the needs of the public. Ano-ano po ba yung laman ng 911? Ang 911 po natin, ang laman niyan is for medical assistance, okay? Fire, okay? Or fire establishments, fire truck, yung Bureau of Fire Protection natin, at saka police hotline. Okay. Police. Tatlo po. Medical emergency, fire, at saka police. Yung 8888 naman po, yan po ay hotline para sa complaint sa serbisyo ng gobyerno. Okay. Kung halimbawang ikaw po ay nag-avail ng mga serbisyo ng mga iba't ibang departamento o kahit na anong departamento ng ating gobyerno, halimbawa po ng BIR o kaya DENR, at meron po kayong reklamo sa mga empleyado nila, yan pong 888 ay pwede pong i-dial. Okay? Para po idulog yung mga reklamo ng citizen. Okay? Ngayon, dito sa 911, nga po, sa Pilipinas, ang sabi, libre na ang tawag. Okay? Libre na po ang tawag. Okay? Okay? Ito po yung mga network na kung saan libre yung tawag. PLDT, Smart Talk and Text, and Sun Cellular subscribers. Okay? Pag yan po ang network na gamit ninyo, libre po yung tawag sa 911. Ngayon po, hindi ko alam kung bakit wala pong globe dito at saka dito. Okay?
Pero ang pagkakaalam ko po, kapag yung mga network na yun ang ginamit mo, is meron pong charge doon sa load ninyo. Okay. Kung yun po yung mga network na gagamitin nyo pantawag. Okay. Activation of medical assistance. Okay. Next is the so-called primary survey. Okay. Primary survey is the third step in our emergency action principle. Ngayon dito po sa primary survey, okay, ang hinahanap po natin dito na information is yung ABC. Okay? Ano yung ABC? Yung nabanggit po natin kanina. We should check the following during primary survey. Airway, breathing, circulation. Okay? Yan po yung mga bagay na kailangan po nating i-check in primary survey. Airway, alam po natin to, na-discuss po natin na ito po ay yung parte ng katawan ng tao na daluyan ng hangin. Okay? It refers to the mouth and nose na kung saan po ay pumapasok at lumalabas yung hinihinga na hangin ng tao. Okay? And there are ways po para alamin kung yung airway po ba barado o hindi. Okay. Isa na po dyan yung pag-head tilt and chin lift maneuver. Okay. Okay. Paano naman po yung head tilt and chin lift maneuver? Ito po yung inaangat natin. Okay. Una, i-place natin pahiga yung victim kung saan iaangat natin yung kanyang panga at dahan-dahan natin i-open yung kanyang mouth. Okay? Para makita or ma-open yung kanyang airway. Okay? Sa ganun pong paraan po kasi is bumababa yung tongue or dila ng isang tao which might cause blockage of the airway. Okay? Okay, tatandaan natin sa primary survey yung ABC. Okay. Second, breathing, no? B, breathing. Okay. Pagkatapos i-check yung airway, i-check naman natin kung yung pong biktima ay humihinga pa. Okay. Paano natin i-check? We can do it by listening. Okay. Pwede nating ilapit po yung tenga natin doon po sa mouth or nose ng victim para malaman kung marinig kung yung victim po ay humihinga pa. Take note that the primary survey is applicable to the unconscious person. Okay. Dahil kung unconscious po ang person, ay kung conscious or gising po, may malay yung tao, is pwede na po tayong pumunta sa secondary survey. Okay. Pero before that, okay, pag-usapan natin yung breathing. Okay. Pagka na-check natin yung breathing, ang isusunod daw natin na i-check is the circulation. Okay. Circulation, we can check it by getting the pulse of the injured party. Okay. Paano po natin i-check kung meron pong pulso yung biktima natin is pwede po sa may wrist at saka sa neck. Okay. Sa may baba ng jaw. Ngayon po, ulitin lang natin na ang susunod na step is the secondary survey. Okay. Ano naman po yung nilalaman ng secondary survey natin? Okay. In secondary survey, ganito siya, if you find any life-threatening conditions during the primary survey, ano daw? Kapag daw wala kang nakitang life-threatening situation sa primary survey, ulitin ko lang, may nakita ka daw, mali yung sinabi ko na nauna, kapag may nakita ka daw na life-threatening situation, wag ka nang pupunta sa secondary survey. Pupunta lang po tayo sa secondary survey kapag wala pong nakitang life-threatening situation. Okay. Ano naman po ang gagawin natin sa secondary survey? Interview
victim. Okay. Number 1 is interview the victim. Ano naman yung aalamin po natin sa victim? Unang-una po yung pangalan niya, victim's name. Pangalawa, kung ano po yung nangyari, what happened. And pangatlo, assess the sample. Okay. Anong sample? Ang sample po is refers to the signs and symptoms, allergy, medication, past medical history, last oral intake, even prior to incident. Okay. Sample. Okay. Sintomas, allergies, medication, okay. Yung mga kanyang gamot na ininom. Yan po kung mai-interview po ninyo yung victim. And then, sa secondary survey pa rin, we should check for the vital sign. Okay. Ano nga ulit yung vital signs? Okay. Nabanggit po natin kanina, hindi lang natin nasabi na siya ay vital sign. Ito po yung pulse rate, okay, respiratory rate, ano pa, temperature, and blood pressure po. Yan po yung mga tinatawag natin na vital signs. Okay. Ulitin lang natin, vital sign, pulse, respiratory rate, temperature, tsaka po blood pressure. And then, pagkatapos pong i-check ang vital sign, the last step in secondary survey is perform head-to-toe examination. Okay. Head-to-toe examination mula ulo hanggang paa, i-examine natin yung biktima looking for, ito po yung acronym DCAP, BTLS, DCAP, BTLS. Yan po yung acronym. Ano pong ibig sabihin? I-examine natin ang biktima from head to toe para malaman yung D, deformity, C, contusion, okay, A, abrasion, P, puncture. Okay. BTLS, burn, tenderness, laceration, swelling. Yan po ay yung mga iba't ibang klase ng injury, okay, na pwede pong tamuhin ng isang victim. Paano po siya i-check from head to toe po? Aalamin natin kung merong mga ganitong klaseng injury. Ngayon, to have an overview of the difference between the primary and secondary survey, meron po tayong illustration dito. Ngayon, kung mababasa po ninyo itong color red na letra sa taas na trauma, ano po ba ang ibig sabihin ng trauma? Well, in general term, ang trauma kasi pag karaniwan na sinasabi kapag emotional response, okay, or emotional distress because of a certain event. Okay. Trauma, ulitin lang natin, in general term, is an emotional response to a terrible event like an accident, rape, or natural disaster. Pero po, in medical term, pag sinabi po nating trauma, it simply means physical injury. Okay? In medical term, pag sinabi po nating trauma, it means physical injury. Ayun, kung mapapansin nyo po dito sa kaliwa, okay, meron tayong tinatawag na primary. Sa kanan, secondary. Okay. Sa primary survey, ulitin lang natin, ang hinahanap natin is ABC, airway, breathing, circulation. Kumusta po ang mga bagay na yan sa isang biktima? Yan ang hinahanap sa primary survey. Airway, breathing, circulation. Sa secondary survey naman po, yung nabanggit natin kanina, from head to toe examination. Okay. From head to toe examination, head, body, until limbs. Yan. Kasama lahat ng scalp, eyes, ears, nose, mouth, chest, abdomen, pelvis, yan, spine, flank, arms, legs,
Lahat po ay tinitignan po yan sa secondary survey para malaman kung merong mga injury. Okay. Para malaman kung meron pong mga injury. Okay. Yun lamang po ang emergency action principle natin. Yung 4 na step po na kung tawagin is scene survey, alamin natin kung safe ba yung ating environment. Kapag hindi safe, let us put the injured victim to a safe place. And then, activation of medical assistance, yan lang po yung pagtawag natin sa emergency hotline. Okay. Primary survey, ABC, airway, breathing, circulation. Secondary survey, head to foot examination. Okay. Ngayon, to sum it up, okay, summarize natin, ang nilalaman lang ng emergency action principle ganito. Ikaw ang first aider, ito siya. Unang tanong, is the scene safe? If yes, proceed to the next steps. Yung mga napag-aralan natin. Okay. Okay. Activation of medical assistance, primary survey, secondary survey. Ngayon, if the scene is not safe, do not attempt to go to the accident. Okay? Call emergency services instead. Yun lang naman po siya, ang emergency action principle. Kung hindi ka rin po sigurado doon sa i-apply mo na first aid, kahit pa ikaw ay trained first aider, wag ka po daw magmamagaling. Call emergency services instead. Okay. Yun lamang po siya. Thank you and God bless.